Munti ka na akong malunod dahil napilipitan ako sa liig ng napakahabang ahas. Dito nga sa kagubatan sa Bicol ay napakaraming delikado at nangunguna na dito yung mga kamandag na hayop na kagaya nito na dito naninirahan. Dito nga sa Bicol, dito matatagpuan yung pinakamalaking buaya. Paglusong ko nga sa tubig, hindi ko malang naisip kung mayroong panganib. Ano nandyan, tol? Bali ngayong araw nga, naisipan kasi namin ni Salvar mag-day adventure para naman makarelax at mahanap namin yung dambuhalang sawa. Dito kasi sa kagubatan, nakakapag-relax kami. Napakasulido nga ng araw ngayon dahil hindi umulan. At dahil sunod-sunod na tagulan, kaya naman naapektuhan yung mga hayop sa kagubatan. Kaya ngayong araw, samantalin natin ang paglabas sa aring araw. Dito nga sa kagubatan, maraming buhay ilang. At ito nga ang una nating nakita. Isang gutom na dupong na naghihintay ng malalapa. Ang ahas na ito ay mapanganib dahil makamandag ito. Pero hindi ito lubang delikado dahil hindi ito kagaya ng tiplabo na nakabubulok yung natuklawan. Sunod nga nating nakita sa daan isang Philippine Cobra. Na lubang napakadelikado kapag ka naapakan mo ito. Dahil nakarinig siya ng vibration kaya naghood siya. Kaya hindi na ako gumalaw baka pa ako matuklaw. Dito nga siya nagbibilad sa dadaanan namin. Kaya uminto muna kami at hinayaan siyang umalis. Ito na nasisense niya. Iniwan na nga namin yung mga kamandag na ahas at nagpatuloy na kami sa pag-ikot dito sa kagubatan. Napakasarap ng langapin ang napakasariwang hangin. At dahil uminit ng panahon, baka matagpuan natin yung dambuhalang sawa. Medyo matagal-tagal na rin kasi hindi kami nakakakita nito. At dito nga sa napakataas na puno, nakakita tayo ng mga kumpul-kumpul na ibon. Napakasarap mga pagmasdan ang napakagandang kalikasan. Kaya naman ipromote natin kung paano natin sila poprotektahan at paano natin sila pangangalagaan. Para naman sa susunod na henerasyon may makita pa sila. Baka kasi kung hindi natin mapangalagaan ang kanilang natural habitat, darating ang panahon na dito na lang natin sila makikita. At para hindi maging huli ang lahat, tara, samahan niyo ako ngayong araw na ito. Galugarin natin ang kagubatan para makapagbigay ng kaalaman. At dito pa nga lang magsisimula ang napakagandang araw natin ngayon. Nen. Uy. At dito nga, naisipan namin maligo sa ilog. Medyo matagal-tagal na rin kasi hindi kami nakakaligo dito. Kaya sinulit na namin yung napakagandang panahon. Unang ang tampisaw para sa mga viewers ko. Medyo matagal na nga rin akong di nakakalangoy dito kaya sinulit ko na. Napakakapal na pa naman ang libag ko. Sure ball yan, tagal yan lahat. Siguradong sure ball yan, hilong-hilo dito sa akin ang mga isda. Sa di nga inaasahan, may biglang pumulupot sa aking paglangoy. Biglang akong natakot dito dahil hindi na ako makalangoy. Bigla ko nga naisip na baka mayroon ng king cobra dito. Buti na lang yung pumulupot sa akin ay sawa. Isang malayo pa itong reticulatus na wala namang sapat na kamandag pero delikado ito. Dahil kapag kalumingkis ito ay babaling ka ng mga buto at lululukin ka ng buo. Buti na lang talaga kahit kung nadakma ang kanyang ulo dahil kung hindi siguradong masakit ang kagat nito. Kahit wala nga siyang kamandag, napakalakas niya. Hindi na nga ako makalawin ng maayos dito kaya gumilid muna ako. Para doon nga sa gate ko lang tanggalin ang pagkapulupot niya sa aking katawan. Dahil sa lakas ng pagkakapulupot niya sa leg ko, hindi na ako makahinga. Nabaka ay kasanipa ng pagkalunod ko. Ay, sawa! Ayaw ko na dito maligo! Bira na nga kasi yung naliligo dito kaya pinamugalan ng mga sawa. Munti ka na ako doon. Ay, hindi akong hindi makahinga. Napuluputan ako nitong isang reticulated